Okay po, magandang araw po muli at welcome po dito po sa ating part 2 ng ating Your Favorite Stocks by review. No? Your favorite stocks po na ating reviewin po natin. Ang mga stocks po inyong nakikita ay requested po mula po sa ating Facebook group na ito. No? Kung gusto po ninyo mag-member sa amin pong Facebook group na Stock Market Strategy TANFA sharing, ang link po ay nandiyan sa video description po sa ibaba, no? Para po makapag-member po kayo dito po sa aming group at magkasama-sama po tayo na maging profitable po sa market sa pamamagitan po ng pagtutulungan, ano? Wala pong hyping, wala pong bashing, kundi pure tulungan lamang po para po lahat po tayo ay pare-parehong makinabang dito po sa stock market trading and investing. Okay, binabati ko po kayo muli ng isang magandang araw at welcome po dito po sa ating channel, The OFW Trader. Kung ngayon pa lang po kayo nakabisita, mangyari po lamang na mag-subscribe po kayo at pakiclick na rin ang notification bell para po ma-notify po kayo sa mga susunod po nating mga videos na i-upload. So part 2 po, sa part 1 po natin ay diniscuss po natin ang mga stocks na ito. At ngayon po sa ating part 2 ay ating pong i-discuss ay ang next batch ng mga requested stocks at mag-uumpisa po tayo kay Axie Lumano. Pero bago po yan, meron po kasing request sa akin doon sa, may nag-message po sa akin kanina na kung pwede raw po ay magkaroon ako ng short discussion regarding kung paano daw po gamitin ang directional movement indicator, ano, which is the DMI. Ito pong nakikita po ninyong may tatlong guhit sa ibaba ng chart na aking pinapakita. No? Ito po ang directional movement indicator. Ang purpose po ng paggamit nito ay makikita po ninyo, pag tinanggal po natin yung yellow line, may tatlo po itong parte. No? May tatlo pong parte ang DMI. Ang una po ay yung tinatawag po nating ADX line. No? Yan po ADX, may sariling indicator po yan. Ang tawag po ay the average directional index. Ano? May sarili po siyang indicator pero dito po sa DMI ay isinali po siyang muli. No? Dito sa DMI. So dito ay kombinasyon na po ng tinatawag na advanced directional index at saka po yung ating positive directional index. At saka po negative, yung pong red line. Ano? Ako lang po naglagay ng kulay niyan. By default po ay hindi po ganyan ang kulay. So, mas maganda po palitan ninyo no, ng red, green at saka yellow para po malinaw no na yung negative po ay red at yung positive po ay green. Ano? Yung ADX line po, pag tinanggal po natin yung dalawa mo ng yung DI at negative DI, ay yung pag ito lang pong yellow line, ito po ay yung ADX natin. Ano? At kung natatandaan po yun sa nakaraan, binanggit ko po, 20 or 25 below ang line, ito po ay, or above, ito po ay nagte-trending. Ano? Ibig sabihin po, gumagalaw po siya ng uptrend at gumagalaw po siya either uptrend or downtrend. Kapag ka po above 25 po yan, or yung iba po ang ginagamit ay 20, no? Ang ibig sabihin po niyan ay pag nasa taas po siya po ay nagte-trending. O meron po siyang direksyon, ano? Which is either uptrend or either downtrend. Kapag ka naman po nasa ilalim siya po ay either nagsa-sideways or within a range, no? Nasa range lang po siya ng dalawang presyo na doon po siya nagsuswing. Pagka po below 25, ano? Kapag ka naman po, ngayon, para po malaman kung alin pong direction siya nag-uptrend o nagda-downtrend, ilalagay po natin yung dalawang directional index lines which is the positive and the negative. Ngayon, para mas maintindihan po ninyo, tanggalin po muna natin si ADX. Ayan. Okay? Ano po ibig sabihin niyan? Tanggalin po muna natin yung 25 line, ano? Para hindi kayo marito. Ibig sabihin po niyan, kapag nasa ibabaw po ang red line, ang dominant move po ay downtrend. At kapag ka po nasa itaas yung green, no? Nasa itaas po yung green at ang nasa ilalim ay red, ang dominant move po ay uptrend. Kapag ka po nakakita kayo ng crossover, no? Nag-cross po umangat po ang red sa ibabaw ng green, no? Yan po ay signifying ay uptrend ay downtrend move, ano? So lalagyan po natin ng
Yung crossover po na yan. Okay? Pagka po umangat po yung red sa ibabaw ng green, ibig sabihin po niyan, nag-downtrend po ang ating chart. Tingnan po ninyo mabuti. Yung ating candle. Ayun. Sandali po, lakihan natin. Kitang-kita po ninyo, no? Ayan, oh. Ito po siya, oh. Nag-crossover po, umpisa po yan ng downtrend move. Okay? Ayan po, ano? Nag-crossover po, umangat po si red sa ibabaw ni green, which means the negative directional index goes cross above the positive directional index. Downtrend po yan. Ayan po, ano? Nag-umpisa po siyang bumaba ng mag-cross. Okay? At pagka naman po yung green natin ay nag-cross above the red. No? Yung positive directional index po ay nag-cross above the negative directional index. Ibig sabihin po ay aangat ang chart. Ayan po, no? Ayan po siya, oh. Ayun. Okay? So maliwanag po, ano? Positive crossover, aangat po o mag-uptrend ang chart. Negative crossover ay siya po ay magda-downtrend. So pwede po niyong gamitin mga buying signal at selling signal ang mga crossovers ni DMI, no? Halimbawa po, saan na naman po tayo? Ayan. Ayun, ano? Nag-cross po. Ibig sabihin po niya, magbebenta tayo dyan, ano? At dito naman po tayo bibili, no? Ayan po, ano? Okay. So dito po tayo magsa-sell, magba-buy. At dito po tayo magsa-sell. Okay? So dito ko po magba-buy. No? Dito po magba-buy at dito po tayo magsa-sell. So magkano po ang kikitain po natin? Kung dito po tayo nag-buy at dito po tayo nag-sell, kumita po tayo ng 6.61%. Ano? Ngayon, kita po ninyo, medyo delay po yung kanyang buy signal. Gumamit din po kayo ng ibang indicator. Hindi po, don't use this indicator alone. Ano? Para po mabigyan kayo po ng mas mabilis na signal. Kagaya po, haluan ninyo ng RSI, MACD kung gusto po ninyo. Ano? Ito po ay isa sa paraan ng paggamit ng DMI indicator. Ngayon, plus the ADX, malalaman po ninyo yung kung ano po ay yung kung nagte-trend po ba siya or siya po ay nagsa-sideways or hindi po siya nagte-trend, ano? Sa pamamagitan po ng DMI. So, ganyan po ang paggamit yan, ano? So, sana po ay may natutunan po kayo at kung meron po kayong tanong ay you can message me anytime po, no? Sa Facebook at saka po sa ating sa Facebook group or pwede po kayo mag-message sa akin sa aking Facebook account, ano? Okay, magpapatuloy po tayo. I-discuss na po natin ang ating next batch of stocks na ating pong i-discuss. Okay? Punta na po tayo kay Axilum. Okay. Si Axilum po ay nakikita po natin na nag-support dito po sa okay. Alright, malapit po sa 52-week low. At kung ito po ay aangat, ito po ay pwede nating sabihin na isang double bottom. Ano? Sa mga nakakaalam po, ang double bottom po ay isang bullish pattern. Ano? Pagka po siya nag-materialize umangat, ay bullish pattern po siya. Ngayon, mapapansin po natin na parang nag-crossover po si DMI dito sa ADX natin. Ano? Pagka po bumababa po ang red line, ay isa pong indication po yan na pwede po siyang mag-uptrend kapag lumalapit po siya
papunta kay green line. Ano? Pag nagtatagpo kasi sila, nagpo-form po sila ng parang magkukross sila. Ibig sabihin po niyan ay aangat po siya since yung red line po ang nasa ibabaw. Ano? So tingnan po natin kung magpapatuloy yung kanya pong pag-angat. Ano? Sa ngayon po, ang kanyang current candle ay isa pong hangiman. Ano? At kung mayroon pong support po dyan, ay pwede pong magkaroon pa ng reversal. Sorry, kung may resistance. Ano? So alisto lang po kayo dito kay Exilum, baka po ito ay mag-reversal dahil po sa kasalukuyan pong kanyang candle. Pag tinapot sa bid and ask, sa presyo pong 211, 210, tingnan natin, meron po, sa 212 po, meron po tayong malaking nakaabang na selling volume. No? So, sa madalit sabi po, baka po umatras po siya dyan. So, bago po kayo pumasok, abangan po ninyo yung next candle kung ano po ang magiging confirmation move. Ano? Sapagkat ang hanging man po ay isang posibleng sign of reversal at ang magkukumpirma po niyan ay ang next candle. Kung ito po ay magiging berde, ibig sabihin po aangat siya. At kung ito po ay magiging red muli, ibig sabihin po ay pababa siya. No? Since nakakita po tayo ng mayroon pong volume po sa 212, pwede pong ito po ay umatras kung i-execute po itong selling order na ito sa Lunes. So alisto po kayo, wag po kayo basta bibili dito kay Axilum. Kasi nga po makikita po ninyo sa kanyang DMI na dominant pa po ang downtrend move po niya at malakas po ang kanyang ADX above 25 which is 39.8. So meron pa po siyang lakas o puwersa sa kanyang pagbaba. Okay? Silipin din po natin ang RSI MACD. Yung mga mahilig gumamit ng RSI MACD po dyan. Still below 50 pa po si RSI which is a sign na siya po ay nasa downtrend zone pa po tayo. Ano? At si MACD po ay ayan, lumalapit pong mag-create ng tinatawag na positive cross. Sana po mag-materialize para po umangat po siya. Wala po tayong nakikitang malakas na volume. Ano? Sa kanya. At still below all the major MAs po natin. Ano? MA9, MA20, MA50, at MA100. Ano? So, ibig sabihin po, siya po ay nananatiling MA100 at MA50, nananatili pong alignment of the stars. No? Yung alignment of the stars po niya ay still in progress. No? Okay? At nagsisilbi pong resistance po niya yung MA9. Okay? Sa mga gumagamit naman po ng stochastic at saka, ayan, medyo nasa buying zone po si stochastic at saka si CCI, pero alisto po kayo. Ano? Kahit po nasa buying zone siya, kung tandaan po ninyo, ang magpapagalaw po ng indicator ay ang mga presyo, hindi po ang presyo ang pinagagalaw ng indicator. No? So, kahit po it's giving you a buy signal, always wait pa rin po no, sa confirmation na ito po ay papanig na bago po kayo pumasok. Doble po yung URC natin. Okay po, next po natin ay si URC. URC directional movement po natin ay below 25, 15.9. At nasa taas po ang red. Ano? So, ibig sabihin po ito ay wala po siyang trend, although ang dominant move po ay downtrend. So, ibig sabihin po, ito po ay kasalukuyang nagre-range trading. Ano? O hindi po siya nagte-trend. Or nagsa-sideways po siya sa kasalukuyan. So, posible po maging sideways move po niya ay pagitan ng 118 or 119 and 125. Ito pong ginuhitan po natin. Ano? So, wala po siyang trend. So, kung sasakyan niyo po siya, ay magsuswing lang po siya in a range. So, tingnan po natin kung yung pong 125 ay may laman. Ano? So, 100 lang yung 125. 125 po ay merong 14. 125.20 po ang nakikita po nating merong malaking volume. No? Okay? Alright, so 125.20 po. Malaki po yun. Ano? Sorry, 125 eksakto. Hindi pala 125. Sorry. Nabalik mata tayo. 125 eksakto, psychological level. Meron pong volume na gusto magbenta dyan. At yan po ang ating nakikita sa kanya. Wala po siyang trend. Hindi po siya nagte-trending sa kasalukuyan.
base po sa ating ADX indicator. Ano? So kayo po ay umaga, pag pumasok kayo dyan, ay aantayin nyo po lang mag-breakout po bago kayo kumita. No? So kung minamalas-malas pa ay since dominant po ang downtrend, baka po yan ay bumaba pa. So huwag nyo muna po papasukin. Maghintay po kayo ng ano, no? Ng kanya pong breakout na mayroong malakas na buying volume para po kumita kayo imbis na matulog po yung stagnant lang po yung ating pera, no? Since maglalaro lang po siya sa range. Tinawag natin kung ilan yung range po niya. Meron lang po siyang 5.11% approximately, ano? Diyan po sa area yan, ano? Sa lugar na yan ng suswing niya. Okay? Next po natin is sa NIKL. Meg, sorry. Magagalit yung mga nag-request ito. Ito po ay requested stocks, ano, ng mga member po ng ating Facebook group. Hindi po ako namili ng mga stocks na to. Ito po yung mga stocks na binabantayan po nila at ni-request po nilang tayo po ay magbigay ng insights, no? At lagi ko po pinapaalala sa inyo, ito po ay opinion ko base po sa technical indicator, base po sa nakikita ko sa chart at hindi po ito suggestion na kayo po ay bumili, magbenta, no? Kundi binibigay ko lang po sa inyo kung ano nakikita ko sa chart at kung kayo po ay gustong bumili, trade at your own risk po, ano? At sasabihin ko naman po sa inyo kung may buying signal at kung mayroong selling signal, pero it's still up to you kung gusto po ninyong sundin, ano? Professional traders po ay hindi po naninisi ng kapwa, ano? At hindi po naninira ng kapwa. Ang mga professional trader po, kaya po tinawag na professional, ibig sabihin po ay katulad po namin mga professional na mga graduate ng kurso sa college, yung paninira po ng kapwa kabaro natin sa industriya ay mali po yun, ano? Sapagkat hindi po yan professional move, ano? Masama po yung naninira ng kapwa, lalo na po kung kabaro po ninyo. Kapwa nyo trader, huwag nyo pong sisiraan, no? Masama po yun, ano? So, piliin lang po ninyo kung saan po kayo kikita. Kung sa tingin po ninyo kumikita kayo dito po sa ating mga analysis, sige po. Nagpapasalamat po ako sa inyo at sa pamamagitan po ng pagla-like po ninyo sa ating video ay maipakita po ninyo ang inyong suporta at paniniwala na nakakatulong po ang aking mga analysis. Kung hindi naman ay okay lang, ano. Okay lang naman po. Ito naman po ay malaya po kayo makakapamili kung saan po kayo manonood at kung saan po kayo maniniwala. No. Ito po ay base po sa experience at napag-aralan ko tungkol sa charting. Okay? So, ang next po natin ay si Meg. No? Si Meg po ay below 25 or 20 ang kanyang ADX. Nakikita naman po ninyo, 14.16. So, ibig sabihin po ito ay nasa range lang po. Ano? Hindi po siya nagtitrend. At nakikita naman po ninyo, may pagitan po siyang 295 at saka 320. At currently po, ang dominant po sa kanya ay downtrend. At yun nga po, ipababa po siya. Sa kasalukuyan po, ang kanyang candle ay isang doji candle. Ang tawag po ng iba dito ay isang gravestone, pero let's just call it simply a doji, ano? Okay, para hindi na kayo malito. Basta po walang body or maliit lang yung kanyang body, pwede po nating tawaging doji. No? So, pagka po doji candle malapit po sa support, pwede po maging reversal candle, no? Pwede po. Lalo-lalo na nga po kung ngayon pa lang ay may nakita na po tayong malakas na buying volume. Sa kasalukuyan po, ang masasabi ko dito kay Mega World, since ito po ay sideways, ay pwede po kayong kumita kung kayo po ay marunong mag-range trade. So kung siya po ay aangat doon po sa support niya o sa resistance, tingnan nga po natin kung may laman yung 320. Tama po, ano? 500,000 shares. Ibig sabihin po may volume yung 320. So kung aangat po sa meron po kayong 6.7% po dyan. Kung range trader po kayo, ano? Ito po kasi sa kasalukuyan lang ang kanyang current move. Let's go to the MACD and RSI. RSI po ay below 50, which is a sign na siya po ay siya po ay bearish pa talaga, no? Although nagsa sideways. At wala po tayong nakikitang divergence. Pababa pa po si MACD, no? Okay? Mahilig pong gumamit ng stochastic, nasa oversold area po. No? Hintayin na lang po niyo magkaroon ng bearish cross, positive cross or bullish cross bago po kayo pumasok at mas maganda po kung magko-cross na po siya above level 20. Si CCI po ay nauna na, no?
Pero sa candle po kasi wala pa tayong nakikita. Abang po tayo sa next move ng candle kung ano po ang magiging galaw niya. Pagpaangat po siya at mayroon po sapat na buying volume, o malakas na buying volume, pwede po kayong pumasok at mag-ingat na lang po tayo dito sa malapit na resistance level which is 320 ano. Next po natin is si NIKL. Maganda po ang ikinikilos ni NIKL sapagkat ang atin pong nickel, no? Sa hindi ako nagkakamali, ang nickel futures po kasi ay umaangat ano. Ano pa yun ang naklik natin? Sorry. Silipin po natin. Patuloy po bumabagsak ang US dollar, no? So, swerte po yung mga nag-i-import. Yung mga may business imports. Ibig sabihin po niyan ay, ayan. Umaangat po si nickel at kasalukuyan po siya nag-pullback, ano? Nag-pullback po siya pero kung makikita po ninyo ang kanyang pong general trend ay still uptrend, ano? So, nag-pullback po siya pero malakas pa rin po ang kanyang uptrend move. Ito pong si nickel. So, yan po ang nakikita po natin catalyst nito pong si NIKL. Kaya po siya ay pumapalit din, ano? Kaya kung nalagyan po natin siya ng channel, ay nandun po siya sa upper channel po niya. So, kung nagbabalak po kayo pumasok, ay medyo ingat po kayo, no? Baka po kasi kayo maatrasan dahil resistance level po ang upper channel, no? Sa channel po, ang upper line po ay resistance, ang lower line po ay support, no? Ganyan po yan, ano? So, sa currently po ay 240 ang support at 260 po ang resistance, no? So, alisto po kayo. Baka po nagbabalak kayong pumasok ay medyo marami pong harang ngayon, ano, sa taas niya. Kita po natin sa bid and ask kung may laman po yung 260. So, sa 259 pa lang po, meron na 1.7 million at 380,000. At sa 262 po ay merong 544,000. Ano? So, medyo mabigat-bigat pong basagin. Ano? Silipin po natin sa, yan. Okay? So, malakas pa rin naman po ang kanyang uptrend move. Ano? At tingnan po ninyo kung kayo po, umiwas po kayo mapomo. Ano? Pinakamaganda po nito, mag-abang na lang po kayo ng pullback bago po kayo pumasok. No? Mag-abang na lang kayo ng pullback bago kayo pumasok para po hindi po kayo mag-loss ka agad. Ano? Iba po kasi, pumapasok ng alanganin tapos magtataka bakit pagpasok niya ay pula siya. No? Usually naman po talaga, pagbili mo, pupula yan sapagkat meron pong tinatawag na mga fees. No? O yung tinatawag na spread na antimano ay kailangan mo po na ma-overcome bago ka mag-green. Pero ang problema, pagka kasi po kasalukuyan nagpo-pullback tsaka kayo sumakay, makakakita po agad kayo ng loss. Currently po ay dominant move po niya ay uptrend. Above 25 po ang kanyang ADX. So, meron po siyang puwersa papanik. Ano? Tignan po natin sa RSI po niya. Mataas po ang momentum. Above 60 level. At mukhang magkocross above sa overbought area. So, malakas pa po talaga. No? So, tumayin po lang po kayo ng pullback and bounce bago kayo sumakay. Okay? Para po maganda ang entry. At kung lalapit po sa MA, mas lumalapit sa MA, doon po kayo papasok. Maganda pong entry yun pag malapit po sa MA9. No? Next po natin na si DMZ. Si DMZ po ay nag-bounce po sa 340. Ano? Sana po ay magtuloy-tuloy ang kanyang pag-bounce. At mukha pong mayroon po tayo natatanong na 360 resistance dito. Tingnan po natin sa bid and ask para realistic tayo.
370 po, no? So 370 po ang merong medyo malaman-laman na resistance, no? So ayan po anong galaw niya, no? So kung balak po niyo pumasok ay alisto lang, ano? Mayroon po natitirang 4.26 na pwede nating pagkakitaan. Tingnan po natin ang kanyang move. Mula po sa ating DMI indicator, malakas pa po ang kanyang downtrend move, no? Malakas pa po 'yan. So 33 po, 33.5 po ang ADX. So above 25, so may trend po siya. At ang trend po niya ay still downtrend although medyo bumababa siya. Malayo pa po ano pagitan ng dalawa. So malakas pa po ang downtrend move nitong si DMC. So alisto po kayo diyan, no? Baka po iyan ay uptrend move lang po ng kanyang downtrend, major downtrend move. Okay, magpapatuloy po tayo. At tingnan po natin ang kanyang MACD RSI combination. RSI po natin ay talaga napakalayo pa, no? At kako-cross pa lang po niya sa level 30. Yung iba po ay buying signal po nila yan, ano? Yung mga pumapasok sa MAC sa RSI. Si MACD po ay nakaubang magkaroon ng positive cross. Tingnan po ninyo kung magpapatuloy pumanik, ano? At wala po tayong nakikitang malalakas na volume. Importante po yan, ano? Importante po yung mga spikes. Mas maganda po yan para malaman po natin kung meron po nagtutulak talaga sa kanya para po siya ay pumanik. So sa ngayon po, wala po tayong buying signal na natatanaw dito po uh, kay DMC. Bahala po kayo kung gusto po ninyong i-risk o i-try itong natitirang 4.26 bago po sa 370 resistance. Next po natin si MWC, Manila Water. Manila Water po, lagyan po natin ang channel. Hindi po ito. Ito. Hindi po ito channel, kundi isang, parang natatandaan ko na kung ano to. Ito po ay falling wedge, ano? Falling wedge pattern po ito. Kamukha po ito nung nakita natin sa dito. Nagkamali po ako nung nalilito. Puro rising ang nasasabi ko. Pero ito po ay falling wedge, no? Ang falling wedge po ay isang bullish indicator. Pag ginanap po ninyo yan sa Google, baka po sabihin nyo, nag-iimbento lang ako. Ang falling wedge pattern po ay bullish indication, ano? Okay? Ito po yan. Yan po ay may tendency na umangat pag nag-materialize po, ano? Kahit po galing sa taas o galing sa ibaba, basta po falling wedge, pwede po yung umangat. Yan po ayon sa mga eksperto na nakatuklas ng pattern na yan, ano? Okay? So sa kayo po, bahagya po siya sumilip sa ibabaw ng kanyang falling wedge pattern. Tingnan po natin kung magmamaterialize ang kanyang uptrend move, ano? Okay? At sa ano po, sa ating pong DMI ay below 25 po siya or 20. At bagya pong mukha po naglalapit yung mukha po naglalapit yung red at saka po yung green directional index po natin, ano? So pag naglapit po yan, ibig sabihin po niyan ay aangat pa po siya. Okay? At kung sisilipin naman po natin sa MACD at saka sa RSI, si RSI po ay ayan, nakaubang pumasok sa level 50, no? Yan po ay buying signal ng iba, no? Ako po ginagamit ko rin pong buying signal po yan pag pero po talagang entry. Pero tinitingnan ko rin po siyempre yung kandila kung talagang pwedeng pasukin. Malayo pa po yung bullish cross ni MACD. So ito po ay breakout. Kung magpapatuloy, ay kikita po tayo dito, no? Ang current resistance po niya at support, kunin natin yung support niya. Yan, pwede pong 12.10. At ang resistance po niya ay still 13 pesos, no?
Okay? 13 pesos po. At silipin natin para makita ninyo. Ayun, 142,000. Sa 12.98 po ay meron na, no? Meron na rin, no? Malaking volume. So, around, malapit po sa 13 pesos ang kanya pong current resistance. So, tinan po ninyo kung pwede kayong kumita dyan. Ingat-ingat na lang po sa mga resistance levels po niya. Ang next po natin si Fruit. Ang alam ko dito kay Fruit ay merong news. May kinalaman po sa isang business yata na kanyang papasukin pero hindi pa po nagmamaterialize sa kanyang movement. Ano? Currently po ay nakatuntong sa 115 support. Silipin nga po natin sa DMI to check kung ano po ang trend. Oh, napakababa po. Ano? Napakababa po ng kanyang ADX which is only 9. No? So alam nyo na ibig sabihin po niyan, siya po ay sideways. No? At ayun po, may mahina pong gap in between the red and the green indicator. So sa kasalukuyan po, ay matamlay po ang kanyang pagkilos at ang kanya pong range ay masasabi po natin in between 115 and 120. So sideways, although may buying. Ano? RSI, MACD. RSI po below 50, still downtrend. At ang MACD po ay bearish. Sideways to bearish po ang kanyang movement. Ano? Sideways po siya pero lamang po ang bearish move. Okay? Yan po ang ating analysis kay Fruit. Ang mga MA po natin ay still misalignment of the stars. MA9, MA20, MA50, MA100 ay naka-align, no? Vertically. Naka-align inversely pala. Naka-align inversely. Ibig sabihin po, very strongly downtrend po siya, no? Pero ngayon po ay baka po mag-consolidation dahil nagbibigay po ng clue sa atin ng DMI ADX na siya po ay magsa-sideways. Siguro po magko-consolidation na siya sa kanya sa stage niya na yan. Ito po si San Miguel Corporation. Tignan po natin. San Mig Light. Mga mahilig uminom po dyan. Pag nilagyan po natin ng trend line, ayun. So, ayun, ano. So, falling wedge din po ito, no? Nag-breakout po siya sa kanyang falling wedge. At, ayun, ano. Meron pong, kaso mahina po yung volume, ano. Baka po, tingnan po natin kung magsa-sideways na po ba siya o aangat na talaga. Sa pamamagitan po ng ating indicator which is DMI. Tingnan po natin yung 25 level. Malayo pa po, ano, pero umaangat po si ADX, ano. Baka po mag-trend, no? At pababa po ang red line, no? So, tingnan po natin kung kapatuloy po siya pumanik sa kanya pong pagkaka-breakout na ito sa kanya pong pulling wedge, no? So, tingnan po natin ang kanyang support and resistance levels. Ayan, 9602 at yung 100 pesos po ay psychological level, ano, posible pong yan ang maging pinakamalapit niyang harang sa ibabaw, ano. Okay, tingnan po natin sa bid and ask para po realistic tayo. $5.54,000. 103 po, ano, meron malakas na volume. So, meron sa 103. Meron din po sa 100. So, starting from 100, meron na pong medyo may kapal dyan. At yung 103 po. So, pag binasag po yung 100, so ang kasunod po ay 103. Okay, alisto na po kayo dyan. Mahina po ang kanyang mga buying volume. So, para po kayo ay tingnan po ninyo kasi umaangat na po si RSI at pag tumagos po siya, para po tayo may nakitang divergence. Sandali po, ano? Gusto ko lang po ma-check. Para po may bahagya siyang positive divergence sa RSI. Hindi.
Pantay din siya eh. No. Hindi. Okay. MACD po natin ay, ayan, magpo-form po ng positive cross. Okay, yung iba, hinihintay mo na mag-confirm si MACD bago po sila pumapasok. Ano? So, nasa sa inyo po yan. Ngayon po, ay lumabas na siya, kaya lang nga po, wala po tayong makitang puwersa. Ano? Hindi po natin masasabi kung magtutuloy-tuloy na, baka po umatras pa siya sa 100 pesos. No? Okay. Next po natin ay si Green. Okay, si Green po, ang nakikita po natin dito ay nag-create po siya ng panibagong higher low. No? So, ito po yung parang pinaka-trend niya. Sorry, lower high. Baliktad. Nag-create po siya ng panibagong lower high. So, ang nakikita po natin dominant pattern po niya, o dominant trend ay pababa. To double check that, ang ating DMI indicator, silipin natin. So, lumalapit po ang lumalapit po no si positive directional index at saka po ang kanyang negative directional index, pero ang kanya pong ADX ay below 25. Sa madalit sabi po, ito po ay sideways, no? Or wala po siyang trend. Ang dominant trend nga po pala niya ay since yung green po nasa ibabaw ay uptrend, pero humihina po, ano? Malapit na malapit po sa red, no? Baka po mag-crossover po sila at maging downtrend po ang kanyang dominant move. Pero kung ating po pagbabasihan ng kanyang pattern, ay posible pong mas bumaba pa siya sapagkat bumangga na po siya dito po sa kanyang upper channel. No? So kung nagbabalak pa po kayo pumasok kay green, ay medyo ingat po kayo. Ano? Kasi po ay malapit po siya sa upper channel. Tingnan po natin sa Bidinas kung ano po ang significant resistance po niya. No? 180 ay may 495,000. 179 po. 180, 179. So 180 area po, ano. Meron na po tayo nakitang kapal ng harang, ano. So ayan po. At tama-tama po, ano. Malapit po sa upper channel. Ang tawag po nila dyan ay confluence, ano. Pag nagtatagpo yung mga lines, confluence. Pagka naman po naghihiwalay, divergence. Okay. So, huwag po kayong basta-basta papasok. Abangan po ninyo mag-bounce sa isang support. At kung may volume po, saka na lang po ninyo pasukin itong si Green. Ngayon, baka po sabihin nyo, ba't hindi nyo chinek sa MACD at sa RSI? Ang RSI po ay nakaabang na lumabas pababa sa kanyang 50 level, which is a sign na siya po ay talagang baka mag-downtrend pa, no? Kung tatagos po siya pababa dyan. So, ingat na lang po tayo at huwag po kayo basta-basta bumili muna kay Green. Kung wala pong catalyst, walang good news, walang news na pwede magpagalaw sa kanya, huwag muna po ninyong ayun. Ang alam ko sa AGI, na-discuss na natin to eh. Sa part 1, ano? So, hindi na po natin siya i-discuss ngayon. Tapos na po ito sa AGI, na double request po tayo dito. Discuss na po natin ngayon si MAH, no? Okay, si MAH po ay nag-bounce po sa 150, no? Near the 150 area, 145, 150 area. At kung lalagyan po natin ng trend line or channel, ay bagya po siyang nag-breakout, ano? At ang current candle po niya ngayon ay hindi pala shooting star, hammer, no? Ay, sorry. Tama, isang spinning top, sorry. Pag po nasa taas ay it's either spinning top, it's either hammer, it's either doji, ano? Pag nasa baba po yung hammer, no? Pagka po nasa taas ay it's either hanging man, hanging man, shooting star, or hammer, or doji. Ngayon po ay nakikita po natin na isang spinning top sapagkat may mitya po siya, no? Sa ibaba. So, ingat din po kayo kasi mas malaki po yung rejection sa itaas, ano? So, baka po mag-reversal at wag ko kayo basta-basta papasok
abangan po yung next candle para po ma-confirm kung talagang aangat na po siya o papasok. Pag bibili po kayo kagad, baka po kasi mag-reversal siya. No? Since below po ng 50 level si RSI, ibig sabihin po ay nasa downtrend area pa po siya. No? MACD po ay still below zero but mukha po magpo-form ng positive cross. At si histogram po ay bullish. Pag sinili po natin sa kanyang DMI, 29 po ang kanyang ADX which means meron pa pong puwersa, meron po siyang trend at siya po ay downtrend dahil nasa taas po yung red directional index po natin. Ano? Downtrend pa po siya at tila bababa po siya. No? Dahil umaangat po siya si green at bumababa po si red. Ibig sabihin po, nakaumang po siyang pumanik. Pero to confirm, ay kapag ka po nag-cross na po si DI at saka si positive DI at saka si negative DI. No? Sa kayo po alisto at baka po kayo ay maatrasan sapagkat possible sign of reversal po itong current candle po niya which is a spinning top. No? May mitya po yan. Ano? Ayun. Pag wala pong mitya ay shooting star. No? Si Axie po ay nagbigay po ng positive 10.87% na gain. Ano? Congratulations po dun sa mga nakabili. Ito po ay breakout from a sideways. Kita-kita po ninyo, ito pong si ADX po natin ay still below 25. 11.4 lang po siya pero lumipad po. So ibig sabihin po ito po ay isang sudden breakout. It's a breakout from its sideways move. Kita-kita naman po ninyo. So ngayon, ito po ay may volume. So posible pong magtuloy-tuloy po itong pumanik. Pero posible pong mag-pullback din po muna. Ang maisasuggest ko po dito ay mag-abang ng pullback bago kayo pumasok. Malaki-laki po kasi yung kanyang pinanik. Baka po mag-take profit muna yung mga kumita. Lalo na po yung nandito pa lang sa sideways na kabili. Baka po maatrasan kayo. So makantay na lang po muna kayo may pullback candle at after the pullback saka po kayo pumasok. Malaki-laki na po kasi itong 10.87%. Kung kayo po ay may 100,000 na puhunan, kumita na po kayo ng 10,870 pesos. Kaya po, yung po mga gusto na mag-take profit sa next sa Monday, ay baka po mag-take profit po sila. Hindi na po natin sa bid and ask. Meron na pong balak magbenta sa 260 milyones. Nakaabang na po yung kanyang selling dyan. At kung ito po ay good till close, good till cancel order, masasagupan niyo po ito sa Monday. So alisto po kayo sa 260, baka po umangat muna dyan at saka na po siya umatras. Baka mag-drop up, alisto po kayo. Malakas po yung kanyang naiwan po yung naiwan yung ating mga indicators. Yan, so napaka-bullish po ni RSI at MACD, siyempre po dahil nga po dun sa current candle. Tandaan po ninyo, gaya na lagi ko sinasabi, nakadepende lang po sa presyo ang galaw ng mga indicators. Kung ano lang po yung presyo, ay yun po ang kanilang sinusundan. Una po, ang kandilang gumalaw bago ang indicator. Kandila muna, bago gagalaw ang indicator. Okay? Next po natin ay FGen. FGen po malapit sa 52-week high, gaya po nang lagi po natin sinasabi. Pag malapit na po sa 52-week high, medyo hindi na po magandang i-trade sapagkat maliit na lang po ang inyong pwedeng kitain. Maliban na po sa global. Kasi po talagang kagaya po ni Apple, balikan ko lang po si Apple para po ipakita sa inyo. Ito po ay kahit po malapit sa 52-week high ay talaga pong binibili sapagkat patuloy pong itinutulak yung kanyang 52-week high level. Katulad din po ni Tesla. Kahit po yan malapit sa 52-week high ay patuloy pong binibili. Bukod pa doon, may leverage po kasi sa global. Pag may leverage po kasi, kahit po maliit na lang po yung pwedeng percentage, pwede pa pong kumita ng malaki. Dahil pwede yung i-times 50, i-times 100, i-times 20, i-times 5 ang inyong capital. So sa mga traders po talaga, ay yung mga ganyan pwede pa. Since sa Philippine stock market po, tayo po ay naka-times 1 lang, meaning wala pong leverage, maliit lang po kita nyo dyan, 4%. Kaya po kung kayo po isasakay pa, ay
Kasi po pag umatras po yan sa 52-week high, magiging double top po yan. Senyalis po yun ng possible downtrend na. No? So ingat po kayo kung gusto po niyo sumakay dito kay ano, no? Kay FGen. No? Kasi nga po, talagang malakas pa ang kanyang uptrend move. ADX po ay above 25 at talaga po may puwersa pa siya pumanik. No? Ngayon, kung itutulak po niya yung 52-week high level niya, pataas pa, edi swerte. Kaya nga lang po, pag dumalapit po yan sa 52-week high, ay alisto na po kayo talaga kasi po marami po nag-aabang magbenta dyan. Kita nyo? May volume po yan, ano? Selling. Okay? May selling volume po yan. Marami po nakaabang na trades dyan. So, kung ito po ay order uli for the next trading day, posible po yan 28 pesos na yan ang maging harang po ninyo. No? Basta po sa trading day, tingnan po ninyo yung ask. Kung alin po yung pinakamalaking volume, yun po ang inyong harang. Para po alam po ninyo kung hanggang saan lang po posible nyong kitain within that day. Ano? Kung nag-i-intraday po kayo. Magpapatuloy po tayo kay Pure Gold. Medyo okay. Si Pure Gold po ganun din. 52-week high na rin po siya. Napakalapit. Ano? At mababa po ang kanyang ADX. 13.6 which is below 25. Alam niyo na po, ibig sabihin nun, siya po ay posible mag-sideways lang muna. No? Ito po si Pure Gold. Right? So, ang pagitan po ay 46, 48.50 ng kanya pong galaw at umatras na nga po siya sa 48.50. Tinatid sa bid and ask yung kanyang 48.85. May malakas po dyan. 49 po, 49 ang kanyang malakas-lakas po na harang. Okay? So, kung nagbabalak pa po kayo pumasok since malapit po sa 52-week high at medyo mahal po din ang presyo ng the Pure Gold ay hindi po ito advisable pasukan. Maliit lang po ang inyong profit compared sa pwede ninyo mag-risk. No? 4.17. 4.17% po ang nalalabing pwedeng pagkakitaan dyan kung hindi po niya babasagin ang kaniyang tinatawag na 52-week high level. RSI po ay bearish, papunta pa po at pababa po sa kanyang para may bearish divergence. Pantay po yung kanyang bottoms, yung kanyang dips, pero dito po ay pababa siya. No? So, may bearish divergence po tayo. MACD ay bearish pa din. Okay po, next po natin si RLC. RLC po ay trend line po natin. Ayun. Si RLC po ay isang falling wedge. Mahababang falling wedge po ito. Ano? At tingnan po natin kung mag-materialize ang pagiging falling wedge po niya. Ibig sabihin po niyan ay pwede po siya mag-breakout sooner or later. No? Or anytime na lalabas po siya sa kanyang upper 15 pesos to 16 pesos lang po ang natatanaw po nating resistance level. Mamimigay po siya ng dividend September. Next date, 28. Matagal pa. Tingnan po natin sa kanyang DMI indicator po, 21. No? Slightly nagtitrend po siya. Above 21, kumbaga po sa stoplight ay siya po ay naka-yellow signal. Ano? Pagka po kasi naka 25 siya, pataas, siya po ay naka-green. Ibig sabihin talaga po may trend po siya. So, medya-medya po ang kanyang trend. Ano? At siya po ay dominant po niya ay downtrend. So, tingnan po natin. Ibig sabihin po niyan ay bumaba pa nga po siya ngayon at ang diskarte po dito, kung ako po ay papasok, ay aantayin ko na lang po siya mag-breakout na mayroon po malakas na buying volume. No? Bago po ako pumasok dito po kay RLC. No?
kasi nga po ay hindi pa po nagmamaterialize yung kanyang falling wedge pattern. Eventually po kung magmamaterialize, siya po ay mag-uptrend, papanik po palabas dito po sa kanyang kinalalagyang wedge. No? Bearish pa po, below 50 ang atin pong RSI. MACD po ay bearish pa po. Ano? So wala po tayong buying signal kay RLC. Last but not the least po natin ay si FLI. Last but not the least po natin sa requested stocks ay si FLI at 0.85 po ang kanyang current support. Check ko lang. 7.454 million ano, sa 0.85. Mga milyones. Maraming gusto pumasok po. No? Dito po kay FLI, may mga milyones po ang mga orders. No? Sa bagay, ito po ay penny stocks po kasi. Ano? Kaya po milyon ang pwede maging order dito kay FLI. Ano? Ang current resistance po niya ay 89. Ang laki. 1.31. 0.93. Meron na rin po sa 0.90. Ano? Ayan po mga harap po niya na mga gusto magbenta. No? So sa kasalukuyan po, may dividend po siya. Cash dividends. Ibibigay po sa November at December. Matagal pa to. RSI po ay below 50 which is downtrend pa rin. MACD po below ay still bearish. No? Silipin po natin sa DMI natin. Malakas pa rin po ang downtrend move. So wag muna po kayong papasok. Above 32 po ang ADX. So malakas pa po ang kanyang downtrend momentum. Okay? Hindi pa po tayo nakakakita ng malino na reversal. Although spinning top po ang kanyang current candle na malapit po sa kanyang support. Pwede po itong maging dito po magdi-decide kung aangat o bababa. Sa candle na ito, abangan po ninyo ang next candle at kung magsusustain po ang malalaking buying volume ay posible po siyang pumanik. No? Posible po siyang pumanik. Meron po siyang momentum. Ang problema nga lang po ay tingnan po natin kung aangat po siya sa mga susunod na trading day. Pwede po ninyong abangan kung gusto po ninyong bilhin. Pero wag po kayo basta-basta papasok. Ano? Pag sinilip po natin ang kanyang stochastic at saka malayo pa po, nasa oversold area pa. No? Si stochastic RSI at si CCI po ay ganun din. So oversold pa. Hindi pa po pumapasok sa kanyang hindi po na overcome. At least mag-cross above man lang sana sila sa mga MAs. Ano? Malayo pa yung MA9, napakalayo. At yung MA20. So sana mag-cross above man lang sa mga MAs. At gumamit po kayo ng mga indicators para po kayo ay matulungan kung dapat na po ba tayong pumasok o hindi pa. Dito po nagtatapos ang ating part 2 ng ating stocks analysis. At yung ating po mga global stocks ay ihiwalay po natin. Hindi na po natin tatawagin part 3, kundi tawagin na lamang po natin global stocks review. Ano? Gagawa po ako ng isa pang video, recorded video to analyze the stocks na request po ninyo. At tatawagin po natin global stocks po yung ating subtitle. Your favorite stocks on review ay tatawagin po natin global stocks naman. Ano? Global market. No? At pakiabangan po ang ating global stocks review sa susunod po nating pag-upload ng video. Hanggang dito po, natatapos po tayo. Keep safe po. God bless po sa ating lahat at good luck po sa ating trading sa PSE sa Monday.